So bago tayo magsimula, no. So dito sa laban ng Hornets versus Miami Heat, talagang alam nyo, hindi ko alam kung nagkataon lang to, no. Kasi nga etong Miami Heat, no, syempre na-injured nga itong si Bam Adebayo, no. Mid-game ata 'yun. So, 'di ba? Parang ano 'yan eh, 'di ba? Napakalaking tinik niya ni Bam Adebayo, no, dito pagdating sa ilalim. Sigurado ako silat pa rito yung Hornets, no. Hindi talaga no, na-injured tong si Adebayo. At sino ba naka-injured kay Adebayo? Ito nga si Lamelo Ball, no. So sabi nila parang sinadya ata yun. Pero syempre, wala na yun. Move on na tayo dyan, no. So ang realidad na ito na um, nasilat na nga no ng Hornets itong tawag dito Miami Heat. So ano ba ang ano nga pwedeng i-improve dito ng Hornets, no? Though marami silang dapat i-improve pala, no, dito sa game na to, guys. So lalo na sa playoff run, no? So syempre habang pataas ng pataas yung ano nila, ito sa Friday, no? Etong ata Saturday ata o Friday laro nila. Um So syempre kailangan makakasilat sila diyan kung either kung sino manalo sa 76ers o kaya sa yung isa ano ba yun tawag dito? Sa 76ers tsaka yung ano ba yung kalaban nila? Orlando Magic, yan, no. So kailangan may masilat sila diyan, no, sa isang yan, no. So halimbawa, 'di ba? Orlando matapat sa kanila. Mas okay kung Orlando kasi medyo kabado na tayo pa yung Orlando eh. Pero pag 76ers kasi puwet tapos may Joel Embiid. Talagang hirap sila diyan lalo na pagdating sa ilalim, no. Tyrese Maxey, tapos itong si BJ Edgecomb. Talagang may silip talaga rito yung ano. Tapos home court pa, no, ng ano 76ers. Nako po. Pero kung Magic may kabado pa, no, si Paulo Banchero. So, yan, no, ang magandang gawin ng Hornets talaga improve nila yung sa ilalim nila, no, kasi yun nga dito sa game na to hindi talaga umepekto yung 3 point, no, 3 points nila, no, kung saan dun naman sila deadly, no, sa anong yun, sa part na yun. Kasi kung talagang lahat ng mga ano nila pumasok, eh talagang game over talaga pagdating dito sa kaso nga lang problema Konkinipol. Grabe ang naging ano ni Konkinipol. Parang walang inambag. 'Di ba? Si Konkinipol tapos sila Melo Ball, grabe ang dami rin ng trees. Tapos wala rin naman nagpapapasok. 'Di ba? Kaya kung sa tingin ko sa game na to kung nandito si Bam, hindi talaga nila masisilat yung hit dito, no? Tapos ang swerte pa ng ano Mitchell ba 'yun, no? Tapos itong si Tyler Hero talagang napakaswerte. Talagang ito lang sa close out game talaga. Ito dapat improve ng ano Charlotte Hornets, no. Okay sila pagdating sa defense pero ang problema, yun nga, yung tres nila masyadong ano, marami. Marami sila masyadong binibitawan na tres, no. So, yun nga, sabi nga parang ano sila eh, parang sumusugal sila sa tres eh. 'Di ba? Kung pumasok yung tres, talagang ano, win talaga. Pero kung hindi pumasok, yun nga, wala na silang ipantatapat, yun na lang ng yun. 'Di ba? So dapat improve din nila ilalim. So dapat din itong si Musa Debate, yung ilalim nila, yun dapat gumaganap din, no. Hindi lang dapat si Bridges, no, tsaka si Lamelo ang umaano talaga, ang kumakana. So dapat syempre meron si Konkinipol, ang rookie of the year, dapat yun ang ma-improve niya. Pero pag hindi siya nag-improve, nako, laglag itong Hornets. Pero sa tingin ko may palag naman sila eh. Basta Magic, Orlando Magic. Pero kung sabihin mo na 76ers, mapapalaban sila sa 76ers. So dapat isa sa mga 'yon, no. So sana Orlando, no. Pero kung 76ers, tignan natin. Guys, sabihin niyo sa akin kung tama o mali itong prediction ko. Pero talagang pag 76ers 'yan, Mm, malaki yung chance na malaglag talaga yung Hornets. Fan ako ng Hornets. Fan ako ng Hornets, guys. Since na-drop sila Melo nga dito sa Hornets, no? Na tinanggihan ng Warriors, no? Yun talaga. Simula nun yun. Hornets na lang ng Hornets pinapanood ko, di ba? Tapos yun nga, LA Clippers, nandun si James Harden. Pero sa ngayon kasi nag-interested talaga ako sa lineup. Mas lalo pa ako nag-interested nga. Yung pumasok si ano, kung
naalala pa si James Bouknight yun, kaso wala tinanggal sa roster yan kasi hindi naman fit, no? Panahon pa nila Terry Rozier, yan. So ngayon, guys, ito nag-i-improve na talaga ang Hornets, kaya yon, full support. Yung kaso nga lang talaga marami pa talagang dapat improve ang Hornets, no? Pero kung ano, makakasilat pa talaga sila. Maaari pa sila makasilat ng ano na ano, etong Detroit. Maaari pa nila sa first round, maaari pa nila masilat yan. Kaso syempre top 1, di ba? Detroit. Malay natin para silang Utah Jazz lang. 'Di ba? Pang ano lang talaga. Pang season lang talaga, hindi pang playoff, 'di ba? Pero kung sakaling makasilat sila, kahit ano lang, round 1 lang, asahan mo na 'yan. Makakasungkit talaga tong Hornets na to. Pero kung ano, syempre okay lang naman 'yan kasi bata pa sila eh. Pero kung ano, dapat ngayon na, 'di ba? Para mas maganda, para sa mga susunod na taon, mas maayos na, mas synchronize na sila, 'di ba? Mas optimize na yung galaw nila, 'di ba? Parang Warriors, 'di ba? So, 'yun. So, 'yun na, wala nang problema sa outside shooting, problema hindi gumana dito sa game na to sa Miami Heat, lalo na ang tindi ng bantay sa kanila lagi. Pero kahit na, marami pa rin silang open threes na sayang-sayang, no? Walang ano, walang tutok, walang pasok. Kaya nako, wag lang sana 76ers, no? Ang ano nila, pero kung ano talaga, siguro 40-60 talaga o 70-30. 'Yun. Pero hopefully makalusot pa rin ng Hornets, no? So, 'yun lang mga idol, kung sa tingin niyo may tama yung sinabi ko, syempre follow niyo na ako. Pero kung may mali ako, 'di ba? Iyon, i-comment niyo sa baba, 'di ba? So, pag-usapan natin yung mga pwede natin pag-usapan. Peace sa inyo lahat.